Kaibigan, Pastor Joshua here. 3 minuto para kay Kristo. Feeling fearful ka ba? Or meron ka ba kinakatakutan? Or something na maaring hindi pa nangyayari or maybe it's happening right now and you don't know what will be the result? Well, nararamdaman mo yung takot na yan kasi you're a normal person. And God created us that way. Ang nangyari nga lang dahil sa kasalanan, yung salitang takot ay nailagay natin sa mga bagay na wala tayong kasiguruhan. May binabanggit ang Biblia. Ang sabi sa Psalms 46 verse 1, whenever naka-experience tayo ng takot, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. When you fear, when you are in the midst of your fear, God is present. At hindi lang siya nandun para tinitingnan ka, kundi sabi doon, siya ay present para tulungan tayo at palakasin tayo laban sa mga takot na yon. And He is our refuge kung saan makakuha tayo ng assurance sa mga bagay na wala tayong kasiguruhan. So, sabi nga dito sa Isaiah 41 verse 10, so do not fear, sabi ng Panginoon, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. So, this verse is simply saying that God is able. Kaya niya tayong tulungan sa pinaka bagay na iniisip natin imposible na makalusot na tayo. Kung natatakot ka ngayon, huwag mong kalimutan na ang Diyos ay present, na ang Diyos ay able. At alam mo ba, sabi sa ayon sa pag-aaral, binanggit ng Panginoon sa Biblia 365 different times sa Bible na do not fear. So, ilang araw ba meron sa isang taon? Di ba 365? It's just simply, the Bible is simply saying na wala tayong ibang rason para sumuko sa buhay dahil natatakot tayo. Kasi sabi ng Panginoon, 365 times, do not fear, for I am with you. Kaya sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. Instead na mag-worry, instead na madala ka ng fear, kung nararamdaman mo yung fear niyan, ibigay mo yun sa Panginoon because He is aware. And because He is aware, meron siyang gagawin para sa iyo, kaibigan. Huwag mong hayaang maglinger sa isip mo yung takot na yan. Ibigay mo sa Panginoon and let Him be God. So let God be God and let us remember that siya dapat ang maging great sa atin po mga kinakatakutan sa buhay. God bless. Mamuhay ka ng kasama ng Panginoon na nalalabanan ng takot.